Sa mga probinsya ng Ilocos, may mga kalsada na tahimik kapag gabi. Hindi dahil walang tao, hindi dahil walang ilaw, kundi dahil may mga kwento na hindi basta binabanggit ng malakas. May mga matatanda na nagsasabing huwag kang maglakad ng mag-isa sa ilang bahagi ng daan kapag lumalim na ang gabi. Hindi dahil may magnanakaw, hindi dahil may hayop, kundi dahil may maaaring tumawid, isang katawan na walang ulo. Ito ang pugot. Ang salitang pugot ay hindi pangalan. Ito ay paglalarawan. Ibig sabihin, nito ay pinugutan, pinutulan ng ulo, inalisan ng mukha. Sa mga kwento ng bayan, ang pugot ay isang nilalang na walang ulo na gumagala sa gabi. Minsan ay naglalakad, minsan ay tila nakasakay sa kabayo. Minsan ay nakatayo lamang sa gitna ng daan, hindi gumagalaw. Hindi ito sumisigaw, hindi ito humahabol. Ang presensya nito ang sapat upang magpahinto ng hininga. Ngunit ang pugot ay hindi lamang kwento ng multo. Ito ay kwento ng kasaysayan. Upang maunawaan ang pugot, kailangang balikan ang nakaraan ng Ilocos. Sa panahon ng kolonyalismo, ang parusa ay hindi lihim. Ang pagbitay ay ginagawa sa publiko. Ang ulo ng pinugutan ay maaaring ipakita bilang babala. Ang katawan ay maaaring iwan sa daan. Sa panahon ng mga rebelyon, lalo na laban sa kolonyal na pamahalaan, ang pagputol ng ulo ay hindi bihira. Ang paghihiganti, ang pagbitay, at ang paglalagay ng ulo sa poste ay bahagi ng sistemang pananakot. Isipin, ang isang komunidad na araw-araw ay nakikita ang ganoong anyo ng karahasan. Ang imahe ng katawan na walang ulo ay hindi katang-isip. Ito ay alaala. May mga lugar sa Ilocos na kilala bilang dating bitayan. Mga bahagi ng kalsada kung saan may mga taong pinatay noong panahon ng pananakop o digmaan. Sa ganitong mga lugar, may mga kwento na nagsasabing may nakitang pugot na naglalakad tuwing gabi. Hindi ito lumalapit, hindi ito nananakit, nakatayo lamang, parang nagbabantay. Sa ilang salaysay, kapag nilapitan mo, mawawala ito. Parang anino na naglaho, ngunit ang pakiramdam na iniwan nito ay hindi agad nawawala. Ang pagkawala ng ulo ay may malalim na kahulugan. Ang ulo ang may mukha. Ang mukha ang may pagkakakilanlan. Kapag inalis ang ulo, inaalis din ang pangalan. Inaalis ang pagkatao. Ang pugot ay maaaring simbolo ng pagkawala ng identidad, ng mga taong namatay nang hindi nabigyan ng hustisya, ng mga pangalang nabura sa kasaysayan. Sa ganitong pananaw, ang pugot ay hindi basta multo. Siya ay paalala. May mga kwento mula sa ilang baryo sa Ilocos Norte na nagsasabing may mga driver na nakakita ng pugot sa gilid ng daan. Minsan ito ay tila nakaupo sa ilalim ng puno. Minsan ay nakatayo sa gitna ng kalsada. Kapag malapit ka na, bigla itong mawawala. Sa Ilocos Sur, may mga matatanda na nagsasabing may narinig silang yabag sa gabi, mabigat at mabagal. Ngunit kapag sumilip sila sa bintana, wala namang tao. May ilan ding kwento ng pugot na may hawak na sariling ulo. Sa ganitong bersyon, mas malinaw ang imahe. Isang katawan na may hawak na mukha na hindi gumagalaw. Hindi ito madalas. Hindi ito araw-araw na kwento, ngunit sapat ang isang salaysay upang manatili ang alamat. Sa gabi, nag-iiba ang mundo. Ang mga anino ay mas mahaba. Ang mga hugis ay mas mahirap kilalanin. Ang isang poste ng ilaw ay maaaring magmukhang tao. Ang isang punong walang dahon ay maaaring magmukhang katawan. Ang utak ng tao ay naghahanap ng pattern. Kapag may takot na sa isip, ang anino ay nagiging nilalang. Kung ang komunidad ay may alaala ng pugutan, ang anino ay maaaring magmukhang pugot. Sa ganitong paraan, ang mito ay nabubuo mula sa alaala at imahinasyon. May mga kwento na nagsasabing, ang pugot ay kaluluwa ng taong pinatay nang hindi nabigyan ng tamang paglilitis. Ang ulo ay simbolo ng hustisya na pinutol. Sa ganitong interpretasyon, ang paglabas ng pugot ay hindi pananakot kundi panawagan. Isang tahimik na paalala na may nangyaring mali. Sa lipunang may kolektibong trauma, ang mito ay nagiging paraan ng pagproseso ng sugat. Hindi tulad ng ibang nilalang sa folklore, ang pugot ay hindi agresibo sa karamihan ng kwento. Hindi siya humahabol, hindi siya sumisigaw. Ang kanyang takot ay nasa presensya. Ang pagtingin sa isang katawan na walang ulo ay sapat upang magtanong ang isip sino ito. Ano ang nangyari? Bakit narito? At kapag walang sagot, ang takot ay lumalalim. Sa pagdating ng Kristyanismo, ang pugot ay minsang iniuugnay sa kaluluwang hindi matahimik. May mga kwento na nagsasabing ang dasal ay maaaring magtaboy sa kanya.
Ngunit, sa ilang bersyon, ang pugot ay hindi umaalis. Nakatayo lamang siya, hindi gumagalaw, hindi umaatras, parang hindi niya kailangan ng pansin. Sa ngayon, may mga kalsada sa Ilocos na sinasabing haunted. May mga kwento online tungkol sa pugot na nakita sa dashcam o litrato. Ngunit mahalagang tandaan, ang mito ay mas matagal kaysa sa kamera. Ang kwento ay umiiral bago pa man magkaroon ng litrato. At sa kabila ng modernong paliwanag, nananatili ang pakiramdam na may mga lugar na hindi basta nilalakaran ng mag-isa. Ang pugot ay hindi lamang kwento ng multo. Ito ay kwento ng kasaysayan na hindi tuluyang nabura. Sa bawat komunidad na nakaranas ng karahasan, may paraan ng pag-alala. Minsan ito ay monumento, minsan ito ay kwento. Sa Ilocos, ang pugot ay maaaring isa sa mga paraan ng pag-alala. Hindi siya halimaw na gustong manakit. Siya ay alaala na ayaw mawala. Sa huli, ang pugot ay hindi lamang katawan na walang ulo. Siya ay simbolo ng mga taong nawala ang pangalan, ng mga kasaysayan na hindi naisulat, ng mga hustisyang hindi natapos. Sa paglalakad sa tahimik na kalsada ng Ilocos, sa ilalim ng ilaw na mahina, may mga sandali na ang anino ay tila mas malalim kaysa dati. At sa mga sandaling iyon, maaaring maalala ang isang lumang kwento. Isang katawan na walang mukha, isang alaala na walang pangalan, at isang presensya na hindi kailangang gumalaw upang maramdaman.